Third Provincial Joint Security Control Center meeting nakatagdang isagawa ngayong umaga sa Alaminos City. Pangungunahan ito ng COMELEC at PNP, kaisa ang iba pang ahensya, mga grupo at organisasyon. Nakatutok doon live si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine, good morning. CJ, ilang araw bago ang barangay at sangguniang kabataan elections ay puspusan pa rin ang paghahanda na isinasagawa ng PNP at ng COMELEC para matiyak ang ligtas at payapang eleksyon. Actually, sa oras nga na ito ay ongoing yung 3rd Provincial Joint Security Council Center meeting. Yan ay sa pagitan ng COMELEC, PNP, meron ding mga representative from DepEd, NBI, Coast Guard at AFP. Para malaman natin ang kaganapan, yung mga asahan natin sa command conference, ganun din yung sitwasyon sa iba't ibang mga bayan, ay makakasama natin si Attorney Marina Salas, ang Provincial Election Supervisor ng Pangasinan. Attorney, good morning. Good morning, ma'am. Good morning po sa lahat ng taga-subaybay. Attorney, last command conference po ito sa pagitan ng, lahat po, PNP, COMELEC, lahat po ng mga agencies concerning ho ng eleksyon. Ano ho ba yung mga tatalakayin natin dito? Ito na po yung final nga na command conference namin at dito po ilalatag na po lahat ng mga pinagplanuhan namin for the previous months kung paano po yung security detail at security measures po na i-implement ng kada munisipyo at ng kada syudad. Opo. Attorney, ilang araw bago ho yung eleksyon, medyo umiinit ho yung sitwasyon sa ilang bayan, especially nitong nakaraang mga araw lamang po meron hong shooting incident na naganap sa Aguilar. Kumusta ho yung status, sitwasyon sa iba't ibang mga bayan? May mga ramdam na ho ba tayong intense political rivalry? Opo, yun na nga po yung binabantayan natin ngayon at yun ang pinag-uusapan po namin ng ating counterparts sa mga law enforcement agencies na panatilihin po sana yung mababa po na level po ng pangangampanya na itong ating mga kababayan dahil habang lumalapit po kasi umiinit yung mga diskusyonan. Kaya po, andun po, meron po kaming ginagawang intervention para naman po lumamig yung mga nai-report sa amin na maiinit na mga barangay. Meron ho ba ngayong, kumbaga parang mas marami hong police or force multipliers ho sa iba't ibang mga bayan, especially dun sa mga area ho na medyo nakikitaan ho natin ng political rivalry? Opo, yung pong basta po may nai-report sa amin na medyo meron ng mga mainit, nag-uusap na po kaagad kami ng aming counterpart. Yung HEPI po, meron po kaagad intervention na ginagawa. Dinadagdagan po namin ng mga security forces. Attorney, last day ho ng campaign period ay sa October 28. Tama ho, no? Ano ho ang ating panawagan sa mga aspirants, sa mga kandidato para ho sa BSKE 2023? Sa mga kandidato po, ang palagi po namin pakiusap at panawagan. Huwag po tayong magpersonalan, huwag po tayong magsiraan. Mangampanya po tayo ayon po sa ating plataforma at sa ating pong mga programa. At iwasan po natin na atakihin po ng personal yung ating mga kalaban. Okay po, maraming salamat Attorney Marina Salas, ang Provincial Election Supervisor ng Pangasinan. Maya-maya CJ, after ng command conference kung saan tatalakayin na yung iba't ibang mga issues concerning BSKE, makikibalita din tayo doon sa update naman sa shooting incident sa Aguilar, Pangasinan. So later ay ibabahagi natin yan sa ating mga kapuso. CJ? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban.